Sa harap ng mga batikos kontra sa consolidation at PUV modernization program, mayroon din namang ilan na nagsabing hindi sila nagsisisi sa pagsuko ng kanilang prangkisa at paglipat sa mga modernong unit. Ang kwento ng kanilang transport cooperative sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Kasi naghihirap kami dito, gumastos kami, dahil naipit kami sa programang ito. Sa kabila ng mga balita ng onsehan at ilang pang kritiko kontra sa PUV modernization program ng pamahalaan na nagbunsod ng mga transport protest at tigil pasada. Mayroon din namang mga naninindigan sa magandang idinulot nito sa kanilang hanay, katulad na lamang sa Lungsod Silangan Transport Service Multipurpose Cooperative. Yung mga traditional namin na pinakonsolidate, napalitan na namin yun ng mga modernized na unit. Meron na kami ngayon ng 80 modernized. Taong 2020 nang magsimula ang transport cooperative na sumailalim sa PUBMP at unti-unting nakabili ng mga unit na nasa 2.25 hanggang 2.6 million pesos ang halaga kada isa. Inutang ang mga ito at 7 taong kailangang bayaran sa 6% interest. Kaya kung susumahin, mayroon silang binabayaran na higit 2 milyong piso kada buwan. Ang monthly amortization per unit is almost 32,000. Yung sa Hino, sa awa ng Diyos, hindi naman kami problema sa pambayad sa bangko. At ngayon, mag-4 na taon na. Nakaka-survive naman sir at sa katunayan nga, nagpapadevelop kami ngayon ng grahe namin. Nakabili na rin kami ng 5,444 square meters na garage. Ang dating individual franchise owner naman na si Raul, hindi raw kawalan ang mag-consolidate at mawala ng sariling prangkisa. Sa katunayan nga, nakatulong pa ito sa kanya ng husto. Nung pinasok ko sa modern, nagmamonthly na lang ako, wala na akong iniisip. Sa maintenance, lahat. Isa pa doon bumabiyaya ko. Bukod doon sa monthly ko, may sweldo ako doon sa pagbumiyaya ko. Bukod kasi sa subsidiya na 13,000 pesos na kanyang natatanggap bilang kamay-ari ng kooperatiba, sumisweldo pa siya dahil driver din siya ng modern unit ng kanilang co-op. Hindi ako nagsisisi na nag-consolidate ako ng modern. Wala na akong inaalala eh. Wala nang sakit sa ulo. Isa pa nung sa parking. Kasi sa kalsada lang, minsan natutuwing dahil Ngayon wala na akong iniisip. Okay din ang setup na ito para sa mga tsuper at konduktor na lumipat mula sa traditional na units. Sa traditional, walang benepisyo. Dito may benepisyo. Katulad ng SS, Pag-ibig, PhilHealth. Tsaka, sir, pag naka-HX ka, automatic ang sweldo mo ay 1,000 mahigit. Sapat na kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral ng 2 na ang professional kong anak. Bali, laban na sa traditional kasi, sir, isang araw, pwede kang kumita 800 to 700. Pero hindi mabubuo yung isang linggo na yun kasi minsan may mga trouble din eh. Automatic gagaray ko, gagawa kayo. Pero sa huli, hindi maitatanging mayroong mga naonse at nagkaproblema sa kanilang mga nasalihang kooperatiba o korporasyon. At ang pag-unlad ng mga tsuper at operator na papasok sa modernisasyon ay nakasalalay pa rin sa maayos na pamamahala ng grupong makakasama nila. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.